hawak pa niya habang nagte-text sa harap ng cashier. Sinundan pa si Dali ng mga sospek at anya sa pangatlong tindahan kinumpirma sa kanya ng mga tindera na nadali na ang kanyang cellphone. Nakipag-ugnayan na si Dali sa pamunuan ng mall pero di raw siya natulungan. Ipinablatter na rin niya sa pulisya ang nangyari. Hindi mo alam yung mga katabi mo na kahit sabihin mo medyo okay yung mga, don't judge, kumbaga, kasi nakita nga natin sa CCTV, medyo okay naman sila manamit, okay naman. Yung pala hindi mo alam, magnanakaw pala sila. Tumanggi magbigay sa amin ng pahayag ang Shopsville. Nahaharap sa reklamong theft ang 4 na suspect. Ako si Cesar Polinario, ang inyong saksi. Mga baguhan at datihan ang mga nagpasiklab sa 57th Grammy Awards sa Amerika. Big winner ang British newcomer na si Sam Smith sa kanyang 4 na pagkapanalo. Record at Song of the Year ang kanta niyang Stay With Me at siya rin ang Best New Artist at ang nanalo ng Best Pop Vocal Album. Naiuwi naman ni Beck ang Album of the Year at 2 pang award. Nakatatlong Grammys din ngayong taon si Pharrell at si Beyoncé na nagpabilib naman sa kanyang rendition ng gospel song na Precious Lord, Take My Hand. Ilang artists ang nag-team up on stage gaya na Sir Paul McCartney, Rihanna, at si Kanye West. Naroon rin si Gwen Stefani at Adam Levine at sina Ed Sheeran at John Mayer. Ang Queen of Pop naman na si Madonna, todo perform din ng kanyang bagong kanta. Abangan mamaya pati printing, pwede na ring 3D. Tataas naman ang presyo ng gasolina at diesel. At malakihan po ang magiging dagdag presyo. Live mula sa Quezon City, saksi si Dante Perello. Dante? Yes, Igan Pia, sinamantalahan ng ilang motorista ang pagkakataon na magpagas bago pa magmahal ang presyo ng langis bukas. Igan Pia, sa gasolinalhang ito ay nagpa-full tank agad si Reggie. Sayang din daw kasi ang kanyang matitipid ngayong mababa pa ang presyo ng gasolina. Si Dek naman, kahit motorsiklo lang ang gamit na sasakyan, malaki raw ang epekto ng taas singil, lalo na't premium gasoline ang kanyang gamit. Ikinagulat naman ng marami ang big time oil price hike. Kabilang sa mga unang nag-anunsyo ng taas presyo ang total. 2 pesos at 40 centavos ang dagdag presyo sa gasolina. 1 pesos and 90 centavos naman sa diesel. Bago pa ang bagong round ng oil price hike, nasa 25 pesos level pa ang kada litro ng diesel. Pero kung magbabalik ito sa 40 pesos kada litro, banta ng grupong Pasang Mazda, babawiin nila agad ang pisong bawas pasahe sa jeepney. Ito yung iba, 2 piso. Bigla ito, napakabigat nito sa driver. Siguro, yung 2 piso, utay-utay din ang gawin nila. So more or less, magkano masisave mo kung 2 pesos yung approximate? Approximately, halos mga 200 pesos na rin yun. Sa'yo magpapakarga ka ng unleaded, nakakasira, oo. Kasi yung nire-record din ng mga kumpanya, mga gold, premium. Ang Energy Department muling iginiit na merkado pa rin ang nagdidikta sa presyuhan ng langis. Apela naman ng mga motorista, kundi na talaga mapipigilan ng panibagong dagdag singil sa presyo ng krudo at gasolina. Sana raw wag itong biglain. At live mula rito sa Quezon City, ako si Dante Perello, ang inyong saksi. Sorpresang dinalaw ni Pope Francis ang isang komunidad na mga mahihirap sa Roma. Tuwang-tuwa ang mga residente na makita ang Santo Papa. Karamihan po sa mga nakatira roon, mga taga South America, kung saan nagmula si Pope Francis. Patungo sa isang parokya, ang Santo Papa sa Tiburtina area nang utusan niya ang kanyang mga aide na magtungo sa nasabing komunidad. Mahigit 20 patay sa nangyari pong riot sa labas ng isang stadium sa Cairo, Egypt. Nagsimula raw ang gulo nang hindi papasukin sa stadium ang ilang fans. Gumamit ng tirga sa mga pulis para maitaboy ang mga tao. Pero nauwi ito sa stampede at marami ang nahirapang huminga. Binawasan ang bilang ng mga manonood sa football stadium matapos ang insidente noong February 2012. 72 ang namatay noon dahil sa riot sa gitna ng football game. Nasa bansa na rin ang teknolohiya ng 3D printing. Ang ilalabas ng printer, mga bagay na may hugis
na pwede mong hawakan. At bagamat may kamahalan, sulit naman daw dahil sa dami ng mga pwedeng gawin. Kung ano-ano yan, panoorin po ninyo. Malayo sa mano-manong pagpili ng mga blokeng iimprenta noong panahon ni Kopong Kopo ang maituturing ng high-tech na paraan ng printing ngayong taon. Pero paano kung ang resulta ng printing hindi lang basta-basta printout? Kundi totoong bagay na may totoong taas, lapad at laki na pwedeng hawak-hawakan. Ang tawag dyan, 3D printing. Teknolohiyang unti-unti nang sumisikat sa ibang bansa. Sa halip na ink, tinunaw na plastic resin ang bala ng 3D printer. May na-develop na rin ganyan sa Pilipinas. Process of printing is tinatawag natin na layer by layer. So instead of printing on just one sheet of paper, ang gagawin niya is papatong-patong siya ng plastic layers until you create a 3D object with height. High-tech, di ba? Bagamat kailan lang nasimulang makilala, matagal na raw itong dinedevelop. Ang 3D printing, nag-umpisa yan noong 1980s. Ang tawag dito nung una, yung tinatawag na rapid prototyping. Gagawa sila nung tinatawag na prototype, yung unang modelo. Hindi lang daw ito nakapasok agad sa merkado dahil hanggang 3 milyong piso ang 3D printer noon. Mas mura na yan ngayon, bagamat malayo pa rin sa abot kaya ng nakararami. Sulit naman daw kung abot kaya ng inyong bulsa. Very cost-effective. A kilo of the plastic costs around just 1,300. Ilan sa mga parokyano nito ngayon sa bansa ang ilang designer na gusto agad makita ang prototype o magiging itsura ng kanilang disenyo. 3D printing is really fascinating because before you can't visualize anything physical. Pero may ilang mas komplikado at ambisyoso, tulad ng mga nakakain pizza, pasta at veggie burger na ito na gawa ng isang 3D food printer. Pero lalong nakabibilib ang mga makabuluhang solusyong dala ng 3D printing. Problema ba ang pabahay? Sa UK, may mga bahay ng gawa sa mga 3D printed construction material. May mga prosthetics na rin na nagagawa gamit ang 3D printer. At ang dating nakikita lang sa sonogram, pwede na rin gawa ng 3D model. Pwede mo i-3D print yung itsura nung anak mo sa napupunan. So, meron kang maliit na statue nung baby, even before siya ipanganak. Pati nga replika ng puso, pwede na rin daw i-print. At ngayon nga ginagamit na ilang doktor para pagpraktisa ng heart surgery. It's gonna be a revolution that every single household, business, education, manufacturing will have one of these. Nakabibilib man ang mga posibilidad, pwede pa rin ito magamit sa masamang paraan. Yung paggawa ng armas. Kasi merong kaso sa States na ginamit niya yung 3D printer para gumawa siya ng sarili niyang baril. Ngayon, so far, hindi pa ganun ka-perfected yung pag 3D print ng baril. Minsan pumapalpak pa rin. Kaya tulad ng ibang teknolohiya, dapat itong bantayan. At susunod na Italian fish dish. Nasakto ang Valentine's Day. Pero ngayon pala, meron ng minumungkahi po kami. Putahian para sa espesyal na araw na yan. At putahing Italiano ito na para raw sarsyado at may salita pang crazy sa pangalan. Narito na si Micael Daes. Dahil malapit ng Valentine's, handog namin ngayong linggo ang mga espesyal na putahe na tiyak na maaari niyong ma-enjoy sa inyong romantic dinner date. Ngayong gabi, ang pangalan na titikman natin putahe ay may salitang crazy. Pero sana naman hindi ganyan ang inyong date sa Valentine's. Tara, let's go! 1960s pa nang maimbento ng mga Italyano ang putaheng ito na sumikat sa mga turista ng Capri Island hanggang makarating na sa iba't ibang bansa. Kasama ko ngayon si Chef Edgar. Okay. Siyempre, nagluto si Chef Edgar para sa atin ng isang putahe na mukhang masarap, mukhang sosyal. Ang pangalan po niya ay white fish with tomato crazy water. Chef, first time ko narinig gamitin yung salitang crazy para sa pangalan ng putahe. Saan naman nanggaling yung crazy? Actually, it's an Italian word ang pinagmulan niyan. Okay. Kung tawagin nila ay aquapas. Kung tawagin natin dito sa Pilipinas naman, ay hindi naiiba sa sarsyado natin. Ito tama-tama sa Valentine.
Saktong sipa nanganghang daw ang sikreto ng putaheng ito na sakto sa pagdiriwang ng Valentine's para daw lalong mag-init ang pagmamahalan ninyong magpartner. Hindi lang masarap, pero na-enjoy ko pa. Ang daming mga lasa, pero hindi mabigat. Good name, good food. I love it. Malapit na ang Valentine's Day, and alam naman natin that food is the way to a man's heart and to a good night kiss. Pero huwag natin kalimutan na dapat masarap rin kasama ang ating date para perfect yung night. Okay, ako po si Mikael Daes. This is Midnight Express. Night. At yan ang mga balitang walang kinikilingan, walang pinoprotektahan. Walang kasinungalingan sa disyong totoo lamang. Susunod ang Front Row, ako po si PR Canghel. Ako naman, Arnold Glavio. Hanggang bukas, sama-sama tayo magiging saksi!